Dito po sa mundo ng cryptocurrency, ang sudden price drops o tinatawag po na flash crashes ay hindi na po bago. Ngunit may mga pagkakataon na may mga kakaibang pangyayari na nagiging sanhi ng mga ganitong kalamidad. Kamakailan lang ay naranasan po ni Bitcoin ang isang matinding 10% na pagbagsak mula po sa presyong $103,647 pababa sa presyong $92,092. Ang mabilis po na pagbaba ng presyo na ito ay nagdulot po ng isang malaking liquidation event na nagresulta sa pagkawala ng mahigit $1.7 billion mula sa halos 584,000 na crypto traders sa loob lamang ng 24 oras. Sa mga ganitong insidente, hindi lang ang presyo ni Bitcoin ang naapektuhan, kundi pati na rin ang buong crypto market, pati na ang mga altcoins. Ngunit ano nga ba ang sanhi ng ganitong mga malalaking pagkalugi? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang sanhi ng Bitcoin flash crash. Ayon po sa mga eksperto, may mga indicators o sinyalis na nagpapakita ng mga risk bago pa man mangyari ang ganitong klase ng crash. Isa na dito ang pagiging over-leverage ng mga traders. Ang ibig sabihin po ng over-leverage ay yung mga traders na gumagamit ng utang o leverage para mag-invest sa crypto. Kapag ang presyo po ng isang asset tulad ni Bitcoin ay bumaba ng malaki, mga traders na may ganitong leverage ay agad na napipilitang magbenta ng kanilang holdings para makabayad. Kaya nagiging sanhi ng dagdag pang pagbaba ng presyo. Sa kaso po ng Bitcoin crash, isang oras bago pa man magsimula ang pagbaba ng presyo, may mga traders sa Coinbase, isa pong major crypto exchange na nagsimula na pong magbenta ng malalaking halaga ng Bitcoin. Ang pagbebenta po nila ay lumikha ng selling pressure o pressure sa pagbebenta. Kaya't nagsimula po ang pagbagsak ng presyo. Ang mga traders po na may over-leverage positions ay na-liquidate ng mabilis. Dahilan ng isang cascading effect o chain reaction kung saan ang presyo po ni Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay bumagsak ng malaki. Ngayon ay ano naman po ang nangyari sa ibang mga cryptocurrencies? Habang si Bitcoin ang pangunahing naapektuhan, hindi rin po nakaligtas ang iba pang mga cryptocurrencies tulad ni Ethereum, XRP at saka si Cardano. Si Ethereum ay nakakita po ng isang strong buying pressure pagkatapos po ng pagbaba na maaring sinyalis na may mga malalaking investors na bumili sa mga discounted price ni Ethereum. Samantala si XRP naman ay dahil sa kanyang mas maliit na liquidity ay nakaranas po siya ng isang malupit na sell-off. Bumagsak po ito ng 18% mula sa $2.4 na kanyang presyo hanggang $1.96 na presyo sa loob lamang ng ilang oras. Ang mabilis po na pagbaba ng presyo ng XRP ay nagpapakita kung gaano po ka-prone ang mga low liquidity asset sa mga biglaang paggalaw ng presyo. Dagdag pa rito ay may mga hindi inaasahang volume spikes o pagtaas po ng trading volumes sa mga ibang crypto assets tulad po ng USDC at saka FDUSD. Ang mga irregular na ito ay nagdulot po ng mga espekulasyon na posibleng may manipulation daw na nangyayari sa mga exchanges tulad po ni Coinbase. Ayan. Manipulation nga ba or coincidence? Yan, isa po sa mga tanong na bumangon pagkatapos ng Bitcoin crash ay kung mayroon nga bang market manipulation na nangyari. Isang trader po ang nag-akusa sa mga centralized exchanges tulad ni Coinbase na maaring nakialam upang mag-trigger ng mga stop loss orders ng mga traders na nagdulot ng mas malaking liquidations at pinakinabangan ito sa kaguluhan. Kung ito nga ay manipulation, mas malaki ang epekto nito sa mga traders na hindi po nakasubok ng mga ganitong kondisyon. Subalit may mga nagsasabi rin na hindi po ito manipulation, kundi isang natural na paggalaw ng market. Ipinakita po ng Coinbase mismo na nagsuffer din sila sa mga liquidations na nangyari.
pati ang kanilang stock price ay bumagsak ng halos 10%. Ibig sabihin nito ay hindi ito isang hakbang na ginugol ng exchange upang manipulahin ang market, kundi isang aksidente na dulot ng mga agresibong pagbebenta ng mga traders. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto ng balitang ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Yan, para sa atin ang ganitong mga liquidation events ay maaari pong magdulot ng malalim na epekto sa ating investments. Ang mga sudden price drops ay nagiging sanhi ng panic selling at kadalasan ang mga traders na hindi handa sa ganitong volatility ay nalulugi. Para sa mga traders na gumagamit po ng leverage, ang mga liquidation events ay mas matindi dahil ang kanilang mga positions ay maaari pong ma-liquidate sa pinakamasamang oras na nagiging sanhi ng pagkalugi na higit pa sa kanilang puhunan. Dahil ang mga crypto markets ay global at bukas 24/7, hindi tulad ng stock market na may trading hours lang, mas malaki po ang risk na mawalan ng pagkakataon na mag-react sa biglaang paggalaw ng presyo. Gayunpaman, ang mga strong hands o matatag na traders na may long-term perspective ay maaari pong makapag-benefit mula sa mga ganitong crashes dahil ang pagbagsak po ng presyo ay nagiging oportunidad para bumili sa mga murang halaga. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko ay hindi na po bago sa atin ang volatility ng crypto market. At as a trader, ay kailangan po talaga nating maging handa sa mga ganitong uri ng pagsubok. Ang pinakamahalaga ay magkaroon po ng tamang risk management strategies. Kailangan po nating malaman kung kailan magtuloy-tuloy sa market at kung kailan mag-iingat. Ang paggamit po ng leverage ay isang double-edged sword. Kapag hindi po ito maingat na ginamit, maaari po itong magdulot ng malubhang pagkalugi, kaya't mahalaga ang disiplina. Bilang isang Pinoy crypto investor, isang magandang oportunidad ang mga ganitong pag-crush para magdagdag ng holdings. Pero kailangan po natin ng tamang kaalaman at pagpaplano bago pumasok sa market. Dapat nating tandaan na ang crypto ay isang speculative investment, kaya hindi po ito para sa lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.